Are you ready to uncover one of the myths in the Philippine history? Everyone in the Philippines know this man. Siya lang naman si Emilio Aguinaldo, ang una't huling Pangulo ng Republika ng Pilipinas. He was a key leader in the Philippine Revolution against Spanish rule and later fought against the United States in the Philippine-American War. He is famously known for waving the flag from a grand balcony on June 12, 1898 to proclaim the independence. Ngunit paano kung sabihin ko sa inyo na ang impormasyong ito ay hindi totoo? Stay with us. We're uncovering the real story. Tara, sisahin natin ang chismis ng kasaysayan. Sino nga ba talaga ang nagwagayway ng watawat ng Pilipinas noong June 12, 1898? Ano nga bang alam natin sa totoong nangyayari sa nakaraan? Ano nga ba dapat ang ating paniwalaan? Halika, i-fact check natin yan. Sa magandang araw mga tagapanood at tagapakinig. Isang kaalaman na naman ang ating bubunyag. Halina't alamin. Tara, pag-usapan natin. Alam niyo ba, bago natin pag-usapan ang pagwawagayway ng watawat, kailan muna unang idineklara ang National Flag Day sa Pilipinas? Tama, ito ay noong May 28, 1898, pagkatapos na tagumpay sa Battle of Alapan sa Imus, Cavite. Isa ka rin ba sa mga naniniwala na ang tatlong bituin sa watawat ng Pilipinas ay sumisimbolo ng tatlong kapuluan nito, ang Luzon, Visayas at Mindanao? Ngunit ayon sa Proclamation of Independence noong 1898, sinisimbolo nito ang pangunahing tatlong kapuluan, ang Luzon, Panay at Mindanao. Sa loob ng maraming dekada, ito ang nakaukit sa isip ng maraming Pilipino. Kasi Emilio Aguinaldo nakatayo sa balkonahe ng kanyang bahay sa Kawit, Cavite noong binagayway ang bandila ng Pilipinas noong 1898. But what if we told you that the figure waving the flag was not Aguinaldo and that the famous balcony wasn't even there yet? Alalamin natin. Teka, paano muli yun? Nasa 5 piso namin yan. Nasa history books. Is this some kind of revisionism? Nasa Kawit Cavite yan, di ba? Pero, kung hindi siya ginado yun, sino? Ay hindi siya balcony, saan? Alam niyo ba kung ano ang opisyal na dokumentong binasa noong June 12, 1898 na naghayag ng ating kalayaan? Ito ay ang Acta de la Proclamación de la Independencia del Pueblo Filipino. Isa sa mga sinulat ng sinasabing nagwagayway ng watawat ng Pilipinas ay walang iba kundi ang Acta de la Proclamación de la Independencia del Pueblo Filipino. Ang dokumentong binalangkas at binasa ni Ambrosio Rianzares Bautista noong June 12, 1898 ang nagsisilbing legal at formal na pundasyon ng ating kalayaan na kung saan idineklara ang Pilipinas bilang isang soberanong nasyon. And to correct this deep-seated historical misinterpretation, tinawag natin ang ating resident historian Dr. Cruz upang bigyang linaw gamit ang primary sources. Noong June 12, 1898, may isang taong nagsagawa ng dalawang pinaka-importanteng aksyon. Una, siya ang nagbasa ng akta. Ang dokumentong siya ang nagdeklara ng ating kasarinlan. Pangalawa, siya ang pinakaunang nagwagayway ng watawat ng Pilipinas sa harap ng mga madla. So, hindi lang pala siya ang writer, Doc. Siya rin pala ang proclaimer at ang nag-wave. Ano ang basehan natin dito? Pero if hindi sa Aguinaldo, sino? And if hindi sa balcony, saan? Siya lang naman si Ambrosio Rianzares Bautista, ang nagsulat at bumasa ng Acta de la Proclamación de la Independencia del Pueblo Filipino o Act of Declaration of the Philippine Independence, ang nagwagayway ng watawat ng Pilipinas. Siya ay kamag-anak ni Jose Rizal at bago si Mabini, siya rin ang naging political advisor ni Aguinaldo.
Pero Dok, kung hindi sa balcony, nasan siya? Doon lang ba siya sa main window ng bahay niya? Exactly. The record shows it was an open window, not a grand balcony. Sa anong taon nilagdag sa bahay ni Aguinaldo ang sikat na balcony na laging nakikita sa mga larawan? Tama, sa pagitan ng 1919 at 1921. Ayon sa National Historical Commission of the Philippines or NHCP, ang balcony or balkonahe ay hindi pa nagagawa noong taong si General Emilio Aguinaldo nakatayo sa kanilang bahay sa Kawit, Cavite habang iwinawagayway ang watawat ng Pilipinas at idinideklara na ang bansang Pilipinas ay malaya na mula sa Espanyol. Binigyang diin ng NHCP na walang matibay na ebidensya ukol sa pangyayaring ito. Imagine, 21 years later parang nailagdag sa bahay ni Emilio Aguinaldo ang sinasabing balkonahe. This means, ang mga nakikita nating imahe online ay nangyari sa bahagi ng bahay ni Aguinaldo kung saan wala pa noong idineklara ang ating kalayaan. This is where myth takes over history. The popular image is classical case of historical telescoping. Habang tumatagal, na-associate kay Aguinaldo ang buong eksena. We must remember, history is dynamic. Wow, so parang kasalanan ng mga artist at mga nag-renovate ng bahay. Pero Dok, bakit parang sobrang sikat pa din ni Aguinaldo sa memorya natin? Si General Aguinaldo, ang Pangulo at Supreme Leader. Siya ang mukha ng bayan. Natural lang sa kanyang maging sentro. Pero sa pagkilala natin sa kasaysayan, dapat kumpleto at tumpak. Walang bawas, walang dagdag. Ito ay isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit inilipat ng dating Pangulong Diosdado Macapagal ang opisyal na edit walang iba kundi para bigyang pugay ang Acta de la Proclamacion. Ang akta na binasa ni Bautista ay nagbigay sa atin ng kalayaan mula sa Espanya. Pero ang kwento, hindi natapos doon. Ulit-ulit na nilinaw at binigyang diin ni Ambet Oro Campo na ang paglilinaw na ito ay hindi para bawasan ng papel ni Emilio Aguinaldo bilang isang pangulo ng revolusyonaryong pamahalaan, kundi para itamang tala at kasaysayan at hikayatin ng mga Pilipino na basahin ang mga pangunahing dokumento. Alam natin na hindi kinilala ng Spanish government ang deklarasyong ito. Ang masakit pa, dumating ang mga Amerikano at sa Treaty of Paris, pinenta tayo ng Spain sa mga Amerikano. Kaya tayo nagkaroon ng Philippine-American War. So, ang yun pala ay first attempt lang. Tapos, kinuha pa rin tayo, di ba? Tama. At ang opisyal na kalayaan natin mula sa US natamon noong July 4, 1946. Pero sa ilalim ni President Macapagal, binalik sa June 12 upang kilalanin ang original na sigaw ng kalayaan. That original declaration is what truly defined our spirit. At ang dokumento ngayon, ang Acta de la Proclamacion ay nakareserve ngayon sa National Library of the Philippines, isang sagradong replika ng ating kasarilan. Sabi nga ni Ambet Ocampo, hindi ito tungkol sa pag-alis ng kredito, kundi ang pagsasabi ng kung ano ang totoo.